Meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila de Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, ako po ay maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court na dahilan para hindi po magtuloy, again, doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya, Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte.